4:49 na po. Nakakarinig ka ba ng pagtilaok ng manok? Hindi ko na naaabutan kapag umaga. Hindi mo Maalis naabutan. kasi ako ng maaga eh. Ibig sabihin, mas nauuna ka pang gumising sa manok? Oo. Sa tandang? Ano ka ba? 3:30 pa lang maalis na ako. Wala pang pagtilaok ng manok sa inyo nun? Wala, kapag weekend meron ako naririnig. Buti ka pa. Nakakamiss din yun, no? Kasi nung mga bata pa kami, alam mo na, tumila ako na, Gising na. gising na talaga yun, di ba? Oo. Tapos pag nakita mo na rin yung araw, di ba? Pag nasisinagan ka na ng araw sa pagtulog mo. Ngayon hindi na ako nasisinagan eh. Nauuna pa ako sa alarm clock. Nauuna ka pang sumilang sa araw. Oo. Talaga naman si Rino. Ano ba isa English nung tilaok? Crow. Ano si Rina, ha? Ano? Handang-handa lagi to, ha? Crowing of a chicken. Yan. Yan. Magandang umaga po. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 5 ng Enero 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman, si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. 15 anyos na dalagitang tinamaan ng bala sa ulo noong pagpapalit ng taon. Umanaw na. Maintenance shutdown ng Malampaya gas field ngayong buwan tuloy na. Singil sa kuryente ng Meralco, posibleng tumaas sa Marso. Bangsamoro Islamic Armed Forces ng MILF. Itinangging membro nila ang nanguna sa paglusob sa North Cotabato District Jail kahapon ng madaling araw. Pagsusupply ng brand new at sophisticated weapons alok ng Russia sa Pilipinas. At ilang pamilya na nakatira sa bangketa sa Parañaque City pinagkalooban ng gift packs at pagkain ng UNTV at MCGI. Tiwala ang Russia na magpapatuloy ang magandang ugnayan nito ngayon sa Pilipinas. Ayon kay Russian Ambassador to the Philippines Igor Kovaev, naunawaan niya ang layo ng Pilipinas na lalo pang mapalawak ang mga foreign partners nito at nakahanda itong tumulong sa bansa. Nakahanda din ang Russia na suplayan ang bansa ng mga makabagong armas. Una nang inalok ng China at Russia ang Pilipinas ng mga armas matapos mapaulat ang planong pagpapatigil sa pagbebenta ng Estados Unidos ng assault rifles dahil sa pagkabahala sa pagtaas ng death toll kaugnay sa drug on war ng Duterte administration. Mananatiling matibay ang ugnayan ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ito ang tiniyak ng US State Department matapos mapaulat ang planong maritime exercises ng Pilipinas at Russia. Narito ang hataw ng balita ni Rosalie Cox. Masugid ang ginagawang pag-aalok ng Russia nang maitutuwang nito sa Pilipinas sa kampanya nito kontra terorismo at piracy. Gayunman, nilinaw ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na wala pang alyansang militar ang Pilipinas sa Russia. Aggressive sila na tayo sa kanila, relations sa military. Hindi naman na alliance, kundi exchange lang ng mga estudyante, mga personnel, participation sa exercises, mga observer lang sa exercises muna. Nasa bansa ngayon ang 2 Navy ship ng Russia para sa isang goodwill visit na tatagal hanggang sa araw ng Sabado. Sa Abril o Mayo naman planong bumisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Russia. Samantala, tiniyak naman ni US State Department spokesperson John Kirby na walang mababago sa pagbibigay halaga ng Estados Unidos sa umiiral nitong ugnayan sa Pilipinas. Kasunod na rin ito ng mga ulat hinggil sa pagpapaigting na defense ties ng Pilipinas at Russia at umano'y planong pagsasagawa ng maritime exercises ng dalawang bansa. And so, again, I would leave it to both of their governments to discuss it. What I can promise you is that it won't affect how we view the importance of our bilateral relationship with the Philippines. Garantiya naman ni Kirby na nanatiling matibay ang defense relationship ng US at Pilipinas. The first thing I'd say is the defense relationship between the United States and the Philippines remains very, very strong. We do have security commitments, alliance commitments that we take very, very seriously. Matatandaang iginigiit ni President Rodrigo Duterte ang pagkakaroon ng independent foreign policy ng Pilipinas at bahagyang dumistansya sa Amerika dahil sa kontrobersyal na war on drugs nito. Ipinaliwanag na rin ng Pangulo ang layon niyang patatagin ng economic alliance sa ibang bansa tulad ng Russia at China.
bagaman wala pa itong planong magkaroon ng military alliances sa dalawang superpower nations. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Napatay ng militar ang isang notorious follower ni Abu Sayyaf top leader Furuji Indama kahapon na si Garabat. Ito'y matapos muling makaengkwentro ng pinagsanib na puwersa ng 64th Infantry Battalion Civilian Active Auxiliary ang grupo ni Garabat sa barangay Sapa, Bulak, Sumisip, Basilan. Pagkatapos nito ay umurong ang grupo papuntang sitio Pandekepan sa naturang bayan. Nagpadala na ng mga karagdagang tropa sa lugar para sa follow-up operations at augmentation forces. Mahigpit din ang ipinatutupad na checkpoints at inspections sa lahat ng mga sasakyang papunta at galing sa vicinity ng encounter site. Patuloy na ang tinutugis ng mga otoridad ang mahigit sa 100 bilanggo na nakataka sa North Cotabato District Jail matapos itong lusubin ng mga armadong lalaki kahapon ng madaling araw. Naniniwala ang Bureau of Jail Management and Penology na rescue operation ang ginawa sa jail facility, lalo't marami sa mga bilanggo ay mga miyembro ng rebelding grupo. Narito ang hataw na balita ni Victor Cozare. Pasado alauna ng madaling araw nang lusubin ng mahigit 100 armadong lalaki ang North Cotabato District Jail sa Kidapawan City. Galing sa magubat na bahagi ng likod at gilid ng jail facility ang mga sumalakay sa kulungan. Bagamat kakaunti sa bilang, napigilan ang mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology na makalapit sa kulungan ang mga umataking grupo hanggang sa makarating ang puwersa ng pulisya at militar. Ngunit sinamantala ng ibang bilanggo ang putukan para makatakas. There's a possibility na they bolted out from their cells, sinira na yung mga padlocks nila, then gumamit sila ng mga tuntungan, yung mga bed banks nila, nilabas nila. Tapos yung mga malong nila, yun yung sinabit nila para gamiting materials para makalabas nga sa facility po. Sa 1,513 na bilanggo, 158 ang nakatakas na nahaharap sa iba't ibang kaso. Patay sa engkwentro ang isang jail officer na kinilalang si Excel Ray Vicedo. Naniniwala naman ang BJMP na pinagplanuhan ng mga umatake ang operasyon na ang pakay ay ilabas ang kanilang mga kasamahan mula sa kulungan. Ayon sa mga otoridad, miyembro ng BIFF at MILF ang mga lumusob sa NCDJ. They like ng mga Gunsang Brothers because they have an active member of the MILF. They have a brother who is still an active member of the MILF. And likewise, we have the son of the former Deputy Chief of Police of Pikit, in the person of Captain Karim. And other bombing suspects in so many bombing incidents that transpired in the province of Cotabato. Patuloy naman ang manhunt operation sa mga nakatakas na bilanggo. As of 4 p.m., 9 na ang nahuli habang 5 ang napatay at 1 ang sugatan. December 31 pa nakatanggap ng impormasyon ng Bureau of Jail Management and Penology na lulusubin ang North Cotabato District Jail. Ito na ang ikatlong beses na sinalakay ang naturang jail facility. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Kidapawan City, North Cotabato. Tumulong na rin ang pambansang pulisya sa Bureau of Jail Management and Penology sa pagtugis sa mga bilanggo na tumakas mula sa North Cotabato District Jail. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Tumulong na ang pambansang pulisya sa clearing at hot pursuit operations laban sa mga tumakas na preso sa North Cotabato District Jail kahapon ng madaling araw. Ayon kay Police Senior Superintendent Junardo Carlos, nasa 1,511 preso ang nakakulong sa naturang bilangguan, kaya't kailangan ng matinding pagbabantay upang hindi madamay ang iba at hindi na madagdagan ang nakatakas. The PNP through our Cotabato Provincial Police Office, yung kanilang public safety company and the Special Action Force deployed in the area assisted when the jail facility were attacked, 1 o'clock this morning. 3 na sa mga nakatakas ang nahuli ng mga otoridad, kabilang si Jason Angkana na may kasong kaugnay ng iligal na droga. Siya ho ang nahuling muli, na turnover. Actually, yung taong bayan ho yung barangay Fox ang isang nakakuha sa kanya at turnover sa ating mga otoridad, and through him
na mayroon na pong informasyon na dumarating kung ano po yung ginawa nila, why they escaped the jail facilities. Handa naman ang pambansang pulisyan na regular na tumulong sa BJMP sa pagbabantay sa mga kulungan sa bansa tulad ng nais ng DILG upang hindi na matakasan ng mga preso. If ordered, the PNP is ready to assist. We belong to one government, one administration, and we will help other government agencies that will be asking for the assistance of the PNP. Kahapon ng 1:00 ng madaling araw, sinalakay ng mga hindi pa nakikilalang armadong kalalakihan ang naturang bilangguan. Tumagal ng 2 oras ang putukan na naging dahilan kung kaya't nakatakas sa mga preso gamit ang hagdan na idinikit sa dingding ng kulungan. Leslie Lombowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Mananatiling naka-heightened alert ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Region 12 at mga kalapit na rehiyon. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ito ay habang tinutugis ng PNP at AFP ang mga bilanggong nakataka sa North Cotabato District Jail. Sinabi rin ng Malacanang na wala pang pinal na impormasyon kung anong armadong grupo ang sumalakay sa naturang piitan. Ayon pa sa kalihim, itinanggi ng Chief of Staff ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ng MILF na miyembro nila ang Commander Derby na umunoy nanguna sa pagsalakay sa kulungan. Sa iba pang balita, inihain na ng Armed Forces of the Philippines sa korte kahapon ang petisyon na humihiling na mailagay muna sa kanilang kustodiya ang sumukong si Marine Colonel Ferdinand Marcelino. Nanindigan din ng AFP na maganda pa rin ang reputasyon ni Marcelino sa kabila ng kinakaharap nitong drug-related cases. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Formal nang naihain ang urgent motion for commitment order ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino na humihiling na mailagay muna ito sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Marine Colonel Edgar Arevalo, dumaan sa booking procedure si Marcelino matapos itong kusang sumukok kasama ang kanyang kapatid. A motion for commitment order and interim prayer for initial custody was filed by his counsel, by Colonel Marcelino through counsel coming from the Judge Advocate General's office. This morning, they the counsel personally proceeded to the court to submit a hard copy of said motion. Tiniyak ng hukbong sandatahan na oras na kailanganin ng korte si Marcelino sa mga pagdinig sa kanyang kaso ay magiging available ang presensya nito. Itinanggi naman ng AFP na binigyan nila ng special treatment si Marcelino at nanindigang sinusunod lang nila ang nakasaad sa batas na bigyan ng karampatang legal service ang isang aktibong sundalo. He is subject to military law. That's why he has to be held liable and answerable for infractions of the Articles of War. Para sa hukbong sandatahan, maganda pa rin ang reputasyon ng opisyal sa kabila ng mga kinakaharap nitong paratang. Insofar as his previous accomplishments were concerned, nakikita natin ang naging malaki niyang contribution. As a matter of fact, in the past, the Intelligence Service, AFP, even PIDEA during the time of Director General Santiago, I believe. Sa kasalukuyan ay nasa Military Police Custodial Facility na si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Sa kaugnay na balita, naghain naman ng omnibus motion ng abogado ni Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino upang iapila ang utos ng Manila Regional Trial Court na arestuhin ito sa kasong possession of illegal drugs. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Ipinababawi ng Public Attorney's Office sa Manila Regional Trial Court ang inisyong arrest warrant laban kina Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at sa Chinese national na si Yan Yeshu alias Randy. Sa inihaing omnibus motion ng PAW na tumatayong abogado ni Marcelino, iginiit na hindi dapat makasuhan ng possession of illegal drugs sina Marcelino at alias Randy dahil wala naman silang kontrol sa bulto ng shabu na nasamsam sa townhouse sa Maynila kung saan sila naaresto. Nanindigan ang
ng PAO na hindi alam ni Marcelino kung ano ang nasa loob ng bahay dahil madilim sa lugar at halos magkakasunod lamang silang pumasok ng mga operatiba ng PDEA at PNP AIDG. Dati namang sinabi ni Marcelino na nagtungo sila sa lugar upang kumpirmahin ang impormasyong natanggap na may illegal na droga doon. December 22 nang iutos ni Judge Daniel Villanueva ng Manila RTC Branch 49 na arestuhin ang dalawa matapos hindi pagbigyan ang motion ng mga ito na i-dismiss ang kanilang kaso at ipagpaliban ang kanilang arraignment. Ayon kay Judge Villanueva, malakas ang kaso laban sa dalawa at bigo ang mga ito na ipaliwanag ang kanilang presensya sa townhouse na sinalakay ng PDEA at PNP AIDG kung saan na-recover ang nasa 76 na kilo ng shabu. Kinasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act sina Marcelino at alias Randy matapos silang maaresto sa loob ng isang clandestine shabu laboratory sa Santa Cruz, Manila noong Enero ng nakaraang taon. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Napatay ng mga pulis ang isang lalaki sa Caloocan City kagabi. Nanlaban umano ito ng tangkaing sitahin dahil sa pagwawala. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante. June na naabutan nga nakahandusay sa loob ng sariling tahanan ng ang isang lalaki matapos umanong manlaban sa mga pulis na makipagbarilan ito sa Caloocan City kagabi. Pasado alas 10:30 ng gabi nang rumisponde ang mga pulis sa P. Aquino Street, Barangay 3 sa Hangdaan, Caloocan dahil nakatanggap umano sila ng tawag sa 911 na mayroon umanong nagwawala at may dalang baril. Pagdating sa lugar ng mga pulis ay naabutan nila ang sospek na nag-aamok sa kalsada at nang akmang lalapitan na ito ng mga otoridad ay kumaripas ito ng takbo sa loob ng kanyang bahay at nagpaputok ng baril kaya walang nagawa ang mga pulis kundi gumanti ng putok. Kinilala ang nasawing sospek na si Ronnie Soriano. Ayon kay Barangay Chairman Mario Cahucom, sakit umano talaga ng ulo ang sospek sa kanilang barangay. Mismong ang mga kamag-anak ang nagrereklamo laban sa kanya dahil sa pagwawala. Ilang beses na rin umano June na lang sinubukang itokang ngunit lagi itong walang sa bahay. Na-recover nga June sa crime scene ng isang 38 caliber na baril at 5 hinina lang shabu sa crime scene. Yan muna ang update mula dito sa Caloocan City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Reynante Ponte. Narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Monica Veralio. Monica, good morning. Hi, Rina. Good morning. Here are the news from different parts of the globe. A pile-up happened on an icy bridge in East China Shandong province early Wednesday after dense fog reduced visibility to less than 50 meters. No injuries were reported from the accident, but about 20 cars were damaged. 8 of them were badly damaged after the collision. Traffic police redirect traffic away from the accident site until the road can be reopened. North and East China are currently being affected by several days of dense fog and haze. Iraqi journalist Afra Al-Qaisi is released unharmed a week after she was kidnapped by unidentified gunmen in Baghdad. Iraqi Journalistic Freedoms Observatory head Ziad Al-Ajili says the kidnappers had returned the car, telephone, laptop, and gold jewelry they took when they broke into her home. Qaisi says the reason behind her kidnapping was an article published last November accusing Iranian pilgrims of sexually harassing Iraqi women. Qaisi, however, has not named the party that kidnapped her. Meanwhile, U.S. Vice President-elect Mike Pence meets Republican congressional leaders to plot strategy on repealing U.S. President Barack Obama's signature healthcare law. In a series of posts on Twitter, U.S. President-elect Donald Trump has urged fellow Republicans to assign blame to Obama's Democrats. Obama, on the other hand, meets with Democratic legislators to discuss how they can protect the 2010 Affordable Care Act. The law has enabled around 20 million Americans who previously had no medical insurance to get coverage. It is considered Obama's top legislative achievement. And those are the news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Monica, for those news. Pumunta tayo sa Radyo La Verdad, 1350 sa Huntahan with Attorney G.
at Jose Castigador Jr. Good morning. Pangalan Morning. Pangalan. Boy. Kuya Jun, Ataw Rina. yun eh. Diba? Si Tita Bete bone tired. Bone tired. Kaya hindi siya nakapasok na sa sobrang daming kinain na pasalubong ni Tito Jo. Attorney G, paano ba na-reconcile yun? Halimbawa, nasa batas po ba talaga na bawal katayin yung aso? Oo naman. Yan. Specified yun. Yun ay nasa animal welfare. May mga exceptions lang Pero, na John, ang exceptions, maniwala ka, pati yung mga taga-batasan exempted. Exempted yung pigs, cattle, carabao, Pero sheep, and crocodiles. Exempted. Oo. Pero Attorney G, ang tanong ko, halimbawa sino bang gumawa ng batas? Apo. Attorney G, ang tanong ko doon, halimbawa may batas ng ganun, paano yung halimbawa talagang katutubo ng kumakain doon sa mga probinsya? Bawa, may mga regional na ganyan. Ano po yung ano diyan? Hindi, ako para sa akin kasi minsan nire-respeto rin natin yung mga yung kultura ng isang grupo, isang particular na tribo. So pagka ganoon, palagay ko makakaligtas pa sila doon sa provision ng batas. Hindi sinasabi dahil sa ang batas natin hindi pala applicable sa buong Pilipinas o sa lahat ng mamamayan. Kaya lang minsan kasi kapag paano mo i-implement yun part ng kanilang kultura. Halimbawa, Kuya Jun, halimbawa na lang yung ating mga kababayan at mga kapatid na Muslim. Pwede sila mag-asawa ng 4. Di ba? Sa atin sa mga Katoliko at sa mga Kristiyano na hindi naman mga Muslim, isa lang tayo, di ba? So, ibig sabihin, and yet ang batas natin ang sinasabi, isa lang ang pwedeng maging asawa mo. So, ang para sa akin, pagka ganun, kinakailangan re-respetuhin din yung mga nakaugalian at yung mga miyembro talaga ng indigenous communities, yung mga IPs na tinatawag. Pero yung nangyari dito, talagang ito bad taste kasi yung nangyari dito sa pelikulang ito. Sana medyo naging medyo naging discerning ng konti at na-realize nila hindi talaga dapat yun kasi maling-mali yun. Iniwan na lang nila siguro sa ating imahinasyon. Hindi yung actual na yung masama dito, yung actual na pagpalo, pagpatay. Yun ang ayaw. Cruelty talaga. Para bang ika nga, kung ang mga kababayan natin na pwede silang kumain at magpatay ng mga aso, wag lang nila ipakita kasi yung nakakakita nasasaktan kasi siyempre pinagpapalo mo cruel talaga, very cruel. Alam mo yung Attorney G, Jokas ng bata ako nakakita na ako ganyan isinasako muna yung aso. Sinasako. Talagang umano yung aso, umiiyak Tapos ibibitin pa yun. Ibibitin para kataas hatawin. Pagpapaluin. Yun nga. Ang sabi nga nila dun sa pelikulang yun, binili daw nila yung aso para daw matawag nila na akin na tong asong to. So pwede kong gawin kahit anong gusto kong gawin dito sa akin. Ayun ang problema natin. Yun yung mali. Pag kino-consider natin lahat, yung pets, yung lahat ng bagay na ari-arian lang, na anytime at kahit anong gawin mo, hindi magandang tingnan yon. Para din yung isang asawa, hindi mo pwede i-consider asawa mo na ari-arian lang. Di ba? Dapat respeto ibibigay natin. In the same manner na ayaw natin gagawin sa atin. Yung bagay na ganyan, dapat bilang yung mga hayop na ganyan na kinreate ng ating Panginoon Diyos, hindi rin dapat Ibig sabihin kung ang mga hayop ay hindi nyo pwedeng saktan, ano pa kaya ang mga asawa ninyo? Di ba? Oo. So, wag nyo gawin. Wag nyo sampalin. Kurutin lang siguro. Pero ang lesson of the story, let us respect yung creations. Correct. Ibig sabihin, respeto sa living at non-living, lalong-lalo na yung mga hayop na inaalagaan natin sa ating mga bahay. Iyon. Maraming salamat sa inyong dalawa, Kuya Jun at Rina. Narito ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. 15 anyos na dalagitang tinamaan ng bala sa ulo, pumanaw na. Polusyon sa hangin na dulot ng paputok sa pagpapalit ng taon mas mataas kumpara noong 2016. Maintenance shutdown ng Malampaya gas field ngayong buwan. Tuloy na, singil sa kuryente ng Meralco posibleng tumaas sa Marso. 9 na provincial bus terminal sa EDSA posibleng ipasara dahil sa paglabag sa nose-in, nose-out policy. At ilang pamilya na nakatira sa bangketa sa Parañaque City pinagkalooban ng gift packs at pagkain ng UNTV at Members Church of God International. Pumanaw na po kagabi ang 15 anyos na dalagitang tinamaan ng ligaw na bala sa ulo. Dinala ito sa punerarya upang ma-autopsy
at makuha ang balang bumaon sa ulo nito. May hatol na balita si Maki Libradilla live. Yes, Maki? Yes, June, kinumpirma kagabi ng mga doktor na pasado alas 6 kagabi ay pumanaw na si Emeline Villanueva matapos itong ma-confine ng ilang araw sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Si Emeline ang dalagitang taga Malabon na tinamaan ng ligaw na bala noong pagpapalit ng taon. Ayon kay Dr. Oliver Malilay, Medical Officer 3 ng JRMMC at neurosurgeon ni Emeline, bumaon ng malalimang bala sa utak ng bata kaya naman nahirapan ang katawan nito na makarecover. Pumanaw ang dalagita dahil sa cardiac arrest. Sinubukan pa itong i-revive ng mga doktor subalit hindi na umano kinaya ng bata. Nasa Nate Funeral sa Nabotas ngayon ang mga labi ni Emeline, kung saan ito isa sa ilalim sa autopsy bago iburol ng kanyang mga mahal sa buhay sa isang lugar malapit sa kanilang tirahan. Ayon sa opisyal ng Nate Funeral, hinihintay pa nila ang kompletong dokumento mula sa NBI at mga magulang ni Emeline bago nila simulan ang otopsiya. Ang mga kapitbahay naman ni Emeline nagtirik ng kandila kung saan siya bumagsak ng tamaan ng bala habang nanonood umano ng fireworks display. Paniwala ng mga residente, stray bullet at hindi galing sa pamamaril ang tumamang bala kay Emeline dahil wala naman umanong napansin ang mga ito na gulo o away sa lugar nang mangyari ang insidente. Taliwas naman ito sa statement ng pulis ng Malabon kung saan ang suspect na si Renato C. Jr. o alias Toti ay nagpaputok ng baril sa isang tanod ng barangay at imbis na tamaan nito ay sa walang malay na si Emeline tumama ang bala. Si Aling Baydang naman naging tagapag-alaga umano ni Emeline mula sa pagkabata kaya naman labis ng pinagluluksa ang pagpanaw ng bata. Napamahal na umano siya dito lalo na at malambing, matulungin at mabait na bata si Emeline. Panganay na anak si Emeline sa 4 na magkakapatid at siya umano ang napagbibili na ng kanyang mga magulang habang nagtitinda ito ng isda sa palengke. June, ngayong araw naman ay maglalagbas ng update ang hepe ng Malabon na si Chief Chua hinggil sa pag-usad sa nangyaring insidente. June? Maraming salamat, Maki Libradilla. Sinampahan na ng kaso ng Philippine National Police o PNP ang 2 sundalo na nagpaputok ng baril sa Oriental Mindoro kasabay ng pagpapalit ng taon. Narito ang hataw na balita ni Sherwin Kulubong. Naghain na ng kaso ang Philippine National Police laban sa 2 sundalo na sinasabing nagpaputok ng kanilang service firearms sa Mansalay, Oriental Mindoro sa kasagsagaan ng pagpapalit ng taon. 3 sundalo ang inimbestigahan ng PNP, ngunit sina Philippine Army Private First Class Kevin Pahilgutan at John Ray Calanza lang ang kinasuhan dahil umawat lang umano si Private First Class Leonard Magro. Si PFC John Ray Basco Calanza ay sinampahan ng kasong illegal discharge of firearm sa physical injuries. Nung pinasa na sa kanya yung baril, nung siya ay nagpaputok, yun na yung time na mayroong tamaan na 2 victims. Ang 3 sundalo ay inaresto matapos isumbong ng 2 biktima na tinamaan ng ligaw na bala sa Barangay Roma, Mansalay. Sa ngayon ay nakakulong na sa police station ang 2 sundalo. Una nang nagbabala ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na tatanggalin sa serbisyo ang mga sundalong mapapatunayang sangkot sa indiscriminate firing. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Philippines. Nakapagtala naman ng mas mataas na level ang polusyong dulot ng mga paputok sa pagpapalit ng taon ngayon kumpara sa 2016. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Lagay ng panahon ang nakikitang dahilan kung bakit nalagpasan pa ang pollution level sa pagpasok ng 2017 kumpara noong 2016. Ayon kay Yusek Art Valdez ng DNR, madaling makalinis ng polusyon sa hangin ang ulan na nangyari noong pagpasok ng 2016. So that would explain the comparison ng 2016, midnight, medyo umuulan doon. And then itong 2017, walang ulan. That would explain na medyo relatively mataas ngayon ang air pollution for Metro Manila. Ang particulate matter 2.5 o PM 2.5 ang sinusukat ng DNR na sa kaliitan ay mas mabilis na makapasok sa baga kapag nasinghot. Si TSP kasi sumasabit pa sa nostril yung buhok ng ating ilong,
Then si PM2.5, wala siyang pakialam, didiretso siya lang sa alveoli. Dakong 12 AM noong January 1 ay pinakamataas na naitala ang pollution level sa Taft, Manila kung saan umabot sa 448 micrograms per normal cubic meter. Sumunod sa Parañaque na may 433, sa Taguig naman ay 324, Valenzuela na may 285 at Muntinlupa na umabot din sa 175 micrograms per normal cubic meter. Alas 2 naman ng umaga sa parehong araw ay umabot sa 369 micrograms per normal cubic meter ang pollution level sa Air Quality Monitoring Station sa Ateneo de Manila University sa Quezon City at 397 naman sa Pasig City. Ayon sa DENR, tumagal ang pagpalo ng polusyon sa loob lamang ng 5 oras, subalit may dulot pa rin itong epekto sa kalusugan ng mga nasa apektadong lugar. It will trigger your asthma. But for a normal, kagaya sa atin, normal ang ano natin, baby sneezing, nangangati ang ilong lang, but then for asthmatic or may sakit sa puso, mas ano yung effects. Sa record ng World Health Organization, noong 2012 ay may 7 milyong namatay dahil sa polusyon sa hangin. Suportado rin ng DENR ang pagbabawal sa mga paputok at fireworks. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tuloy na ngayong buwan ang nakatakdang maintenance shutdown ng Malampaya Gas Field. Kaya naman nagbabala ang Energy Department na posibleng tataas ang singil sa kuryente sa Marso. Narito ang hataw na balita ni Monokso. Posibleng magkaroon ng mahigit na pisong dagdag sa singil sa kuryente pagdating ng buwan ng Marso. Sa January 28 hanggang February 16 ay nakaschedule ang maintenance shutdown ng Malampaya. Ibig sabihin, mapipilitang gumamit ang Malampaya ng mas mahal na panggatong gaya ng diesel kapalit ng ginagamit nito na mas murang natural gas. Ang nangyari po sa Malampaya shutdown dito sa supply ay magkakaroon ng change of fuel from nat gas na ang presyo ay mas mura. Sabihin na lang natin, itago natin sa figure na 4 pesos at mapupunta siya sa mas mahal na 6 to 8 pesos na diesel. Gagawa ng simulation ng DOE upang makita kung magkano ang halaga sa dagdag na bayarin na maaaring maramdaman ng mga consumer sa Marso. Ayon sa Department of Energy, hindi na makakaiwas ang mga consumer sa nakaambang dagdag singil sa kuryente sa buwan ng Marso dahil tauna namang ginagawa ang Malampaya maintenance shutdown. Katampay ng kagawaran, magtipid sa paggamit ng kuryente. Samantala, hindi pa rin naaayos ang ilang mga linya na magsusupply ng kuryente sa residential area sa Bicol Region. Ayon sa National Electrification Administration, nasa 56.88% pa lamang ang nabibigay na supply ng kuryente. Ito ay katumbas ng 1.3 milyon na mga bahay, habang mahigit 700,000 pa ang kailangang mapailawan ng Department of Energy. Inuna ng DOE na mabigyan ng kuryente ang mga commercial areas upang makatulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Mahigit 1,000 katao mula sa NGCP, Meralco, DOE at iba't ibang ahensya ang nagtatrabaho ngayon upang mabilis na maibalik ang supply ng kuryente. Nanawagan ng DOE sa publiko na huwag lalapit sa mga natumbang poste at transmission lines upang makaiwas sa aksidente. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Posibleng abutin pa ng 1 buwan ang ginagawang pagkukumpuni sa mga linya ng kuryente sa ilang bayan ng Oriental Mindoro at Camarines Sur na lubang napinsala ng Bagyong Nina. Narito ang hataw na balita ni Sherwin Kulubong. Puspusan na ang ginagawang pagsasaayos sa mga kable at poste ng kuryente na pinabagsak ng Bagyong Nina sa Oriental Mindoro. Ayon sa Oriental Mindoro Electric Company o Ormeco, tatagal pa ng 1 buwan bago maibalik ang supply ng kuryente sa 8 bayan sa probinsya, kabilang na ang San Teodoro, Nauhan at Puerto Galera. Ngayon po nag-house-to-house correction pa rin kami. Napakarami pa po nung hindi man natin pwede basta energize lang. So kaya po yung panadidelay, inabot po ng paspan ng bagong taon. Nagpasaklolo na rin ang Ormeco sa 8 electric company at Meralco upang agad na maresolba ang problema sa power supply. So para naman po, dire-diretso po ang aming trabaho. May dadating po ngayong task force na galing sa Walupo sa Region 6. Gumugol na ng malaking halaga ang probinsya dahil sa naging epekto ng Bagyong Nina sa kuryente sa lalawigan.
isa sa mga pinagawa nating intervention ay yung pinamalayan tubansod para hindi na mangailangan ng transmission coming from yung Nauhan to Socorro to Bansud transmission line. Sa ngayon, mahigit 70% na ng kabuang supply ng kuryente ang naibabalik sa buong probinsya ng Oriental Mindoro. Sa bahagi naman ng Camarines Sur, marami pa ring bayan ang walang power supply. Sa pagtaya ng Camarines Sur Electric Cooperative, posibleng abutin pa ng isang buwan bago maibalik sa 100% ang supply. All of our power transformer are now energized by NGCP. Only that, yung municipality of Pili, totally wala pa talaga yung power. Yung municipality ng Minalabak, totally wala pa din yung power. And the rest of the municipalities has now power. 40 hanggang 50 milyong pisong pondo pa ang kakailanganin ng lokal na pamahalaan para sa power restoration. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Philippines. Siyam na provincial bus company ang posibleng ipasara ng MMDA at LTFRB dahil sa paglabag sa ipinatutupad na nose-in, nose-out policy. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Sa 16 na provincial bus terminal sa kahabaan ng EDSA ang posibleng ipasara ng Metro Manila Development Authority dahil sa paglabag sa ipinatutupad na nose-in, nose-out policy. Kahapon ay muling ininspeksyon ni MMDA Chairman Tim Orbos ang ilang provincial bus terminal sa EDSA tramo sa Pasay City kung saan muling kinausap nito at pinaalalahanan ng management ng mga bus company hinggil sa striktong implementasyon ng nose-in, nose-out policy. Ilang terminal ang natuklasan na hindi sumusunod sa naturang polisiya. Kaya naman nagdesisyon ng MMDA na ipatawag na ang operator ng mga ito bukas. Binibigyan lang namin sila hanggang Monday. We will talk to them on Friday. Tell them exactly what will happen, but beginning Monday or sabihin mo na Tuesday. Kabilang sa mga kinakitaan ng paglabag ang Arandia Line, RMB Liner, Grand Transport, Diamond Star, Maria Victoria Transport Incorporated, DLTB Company, Dimple Star, St. Jude at Pamar Line. Binalaan ng MMDA ang mga operator na kung hindi sila makikipag-usap at hindi pa rin susunod sa nasabing regulasyon, mapipilitan ng ahensya na tuluyan ng ipasara ang mga ito o kaya naman ay isyuhan araw-araw ng ticket ang mga driver ng mga nabanggit na kumpanya. Isasara talaga namin. In the meantime na hindi pa maisara yan for whatever reason, baka may legal remedies din na gagawin yan. Titikitan namin araw-araw yan under the nose-in, nose-out policy. Gagawin ho namin yan. Ayon kay Chairman Orbos, nakausap na niya si LTFRB Chairman Martin Delgra hinggil sa naturang hakbang na naglalayong madisiplina ang provincial buses at mapaluwag ang trapiko sa EDSA. Dagdag pa ni Orbos, maaaring gamitin ng mga naturang bus company ang Southwest Terminal ng MMDA sa may Coastal Baclaran bilang kanilang terminal upang hindi sila makasagabal sa trapiko. Sa ilalim ng nose-in, nose-out policy, mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamaniobra at pagbababa at pagsasakay ng mga pasahero ng provincial buses sa harapan ng kanilang mga terminal na matatagpuan sa EDSA simula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ang lahat ng provincial bus company ay kinakailangan na mayroong lagusan sa likurang bahagi ng kanilang terminal kung saan dito sila magbababa at magsasakay ng mga pasahero. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Muling nanawagan ng ilang labor groups sa pamahalaan na wakasan na ng tuluyan ang kontraktualisasyon at ipahinto ang pagpapatupad ng bagong department order ng Department of Labor and Employment. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Mariing tinututulan ng labor groups na PALEA, Association Labor Unions o ALU, Partido Manggagawa, Federation of Free Workers at ng Nagkaisa Labor Coalition ang DO 168 ng Department of Labor and Employment. Apela ng labor groups ipagbawal ang kontraktualisasyon at lahat ng uri nito. Ang balangkas niya kagad ay balansehin ang interes ng kapitalista at manggagawa. Mali ang balangkas. Dapat ang balangkas, ano ang problema, ano ang solusyon. Ang problema, lumalawak eh. So ang solusyon, i-prohibit mo. Wag mo lang simpleng i-regulate.
Nakapaloob umano sa bagong department order na may contractual employment pa rin sa mga ahensya na bumubuo sa 40% ng 60-40 employment ng mga manggagawang Pilipino sa mga kumpanya. 60% mula sa principal employer ang mga magiging regular sa trabaho at 40% naman ang mga empleyadong manggagaling pa rin sa mga labor contractor. Ang nais naming ipanawagan, kung nais nating lutasin o wakasan ng kontraktualisasyon, dapat i-institutionalize ng department order o kautusan ni Duterte ang direct employment at bawasan, strictly regulate yung mga employment sa agency. Hiling din ng mga grupo na makausap ang Pangulong Duterte upang linawin ang saklaw ng bagong DO. Anila, malinaw na nakasaad doon na magkakaroon pa rin ng non-regular, seasonal at project-based contracts ng mga manggagawa alinsunod sa diskresyon ng third-party manpower service providers sa ilalim ng mga nagpapatakbong kumpanya. Ng DO 168 na kung saan yung win-win formula na rekomendasyon ng ECOP ang nilalaman ng DO 168 nito, na kung saan based on their pronouncement na ang mga manggagawang Pilipino ay magiging regular na empleyado ng service provider. Tumanggi munang magbigay ng pahayag si DOLE Secretary Silvestre Bello III dahil may nakatakda pa siyang pulong sa labor groups. Nilinaw naman ng kagawaran na ang ibinigay sa Pangulo ay kopya lamang ng DO bilang kortesiya at hindi upang pirmahan sapagkat ito ay kautusan lamang ng kagawaran. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Samantala, pinagwalang bahala ng Malacanang ang babalang maaaring ma-blacklist muli ang Pilipinas sa intergovernmental body na Financial Action Task Force. Ito ay kung aalisin ang chairmanship ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa Anti-Money Laundering Council o MLLC. Una nang ipinanukala ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na iban ang BSP Governor sa pangunguna sa AMLC. Ayon kay Arroyo, potensyal na magamit ang MLLC sa selective justice. Subalit ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, wala namang hakbang ang Pangulo na baguhin ang MLLC at nagbabala lamang ito laban sa ilang opisyal nito dahil sa ulat ng kapabayaan. Dagdag pa ni Abella, kinakailangan pang dumaan sa deliberasyon ang panukala ni Arroyo bago maging batas kaya tiyak na mapag-uusapan ang issue ng blacklist. Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Presidential Communications Office na pangunahan ang pagpapatupad ng Freedom of Information Program sa Executive Branch. Batay sa Memorandum Order No. 10 na nilagdaan ni Executive Secretary Salvador Medialdia, kinakailangan i-monitor ang implementasyon ng FOI program upang matiyak ang wastong pagpapatupad nito. Kinakailangan gumawa ng mga programa at pamamaraan ang PCO upang mapagbuti ang kapasidad ng government agency sa pagpagsunod sa FOI programs. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camara. Rina, go ahead. Thank you, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. Britain is to appoint career diplomat Tim Barrow to replace Ivan Rogers, its top envoy to the EU who quit this week with a blistering attack on the government's plan to leave the bloc. Barrow was Britain's ambassador to Moscow until 2015. In March 2016, he became political director at the Foreign Office. He has formerly acted as First Secretary at UK Rep, the effective British embassy in Brussels, and will play a key role in Britain's Brexit negotiations. Prime Minister Theresa May intends to launch the two-year process of negotiating to leave the bloc by the end of March. Meanwhile, former opposition governor and presidential candidate Manuel Rosales says he was free from house arrest with his rights restored, so long as he checks in with court and does not leave the country. Rosales was jailed in 2015 upon his return to Venezuela from Peru, where he fled 6 years earlier after being charged with illicit enrichment by the government of late socialist leader Hugo Chavez. He was granted house arrest in October. Rosales says he would continue fighting against what he called a failed political and economic model under current President Nicolas Maduro. 5 other activists were released from prison on the same condition as Rosales. In other
in news, the reprint of Hitler's Mein Kampf takes Germany by storm. Jovic Bermas has the details. Sales of Adolf Hitler's Mein Kampf have soared since a special edition of the Nazi leader's political treatise went on sale in Germany a year ago. The book outlines Hitler's ideology that formed the basis for Nazism and sets out his hatred of Jews, which led to the Holocaust. A German publisher says the new edition is the first reprint since World War II. Released last January after a 70-year copyright on the text expired at the end of 2015. It includes explanatory sections and some 3,500 annotations and has sold 85,000 copies to the surprise of its publishers. Hitler wrote Mein Kampf, which translates to My Struggle in English, between 1924 and 1926. It was banned by the Allies at the end of World War II. Hitler wrote most of the first, highly autobiographical volume while incarcerated in Landsberg prison after his failed Munich coup attempt in 1923. After his release, he wrote much of the second volume at his mountain retreat near Berchtesgaden. A bestseller after he became chancellor in 1933, Mein Kampf had by 1945 sold 12 million copies and been translated into 18 languages. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue, Europe. In addition to that, the book of Adolf Hitler, Mein Kampf, translated into English, says My Struggle, has 2 volumes. The first one was published in 1925 and the second one was in 1926. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angel. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. 2 na-aksidenteng motorcycle rider sa Baguio City, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Pagsusupply ng mga sophisticated brand new weapons at reliable partnership, alok ng Russia sa Pilipinas. 18 nawawalang tripulante ng MV Starlight Atlantic, kabilang na ang 11 OJT students, hindi pa rin natatagpuan. Kaanak ng mga biktima, hiniling na makausap ang nakaligtas na kapitan. At ilang pamilyang nakatira sa bangketa sa Barangay San Dionisio, Parañaque City, pinagkalooban ng regalo at mga pagkain ng UNTV at Members Church of God International. Sa detalye po ng mga balita, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 2 driver ng motorsiklo matapos maaksidente sa Baguio City kagabi. Narito ang hataw na balita ni Grace Doctolero. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang aksidente sa motorsiklo sa Romulo Drive, Bacdal, Baguio City pasado alas 6 kagabi. Kinilalang mga motorcycle rider na sina Russell Noza, 31 anyos, residente ng Crystal Cave, Baguio City, at Ryan Cruz, 39 anyos at residente ng Bacdal, Baguio City. Ayon sa kasamahan ng mga biktima, pauwi ng maito nang biglang huminto ang jeep na nasa unahan ni Ryan. Kaya naman bigla rin itong huminto na dahilan naman para mabangga ito ng kasunod na motorcycle rider na si Russell. Biglang nagsudden stop na jeep, iniwasan sana nila, walang signal na wala talaga signal, wala signal tapos wala stoplight, yun. Yung jeep umalis na wala naman, di namang casualties yung jeep kaya yung tao na lang inuna, yung nakamotor. Nagtamo ng sugat sa kaliwang braso at possible fracture sa tuhod at kaliwang braso si Noza, habang sugat naman sa kanang braso ang tinamo ng kasama nitong si Ryan, na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng grupo. Matapos bigyan ng first aid ay tumangging magpadala sa ospital si Ryan, habang sinugod naman ng rescue team sa Baguio General Hospital si Russell para sa karagdagang atensyong medikal. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Nakahanda ang Russia na ipagpatuloy ang mabuting pakikipag-ugnayan sa Pilipinas, gayon din ang pagsusupply dito ng mga makabagong armas at iba pang kagamitan na kakailanganin nito. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadir.
Tiwala ang Russia na magpapatuloy ang magandang ugnayan nito ngayon sa Pilipinas. Sa press conference kahapon ni Russian Ambassador to the Philippines Igor Kovaev na isinagawa sa dumaong na Russian anti-submarine vessel Admiral Tribut sa Manila South Harbor, sinabi nito na nauunawaan niya ang layo ng Pilipinas na lalo pang mapalawak ang foreign partners nito at nakahanda itong tumulong sa bansa. We are talking about diversification. It's not a choice between these partners and those ones. Diversification means preserving, keeping traditional old partners and getting the new ones. So Russia is ready to become a new reliable partner and close friend of the Philippines. Nakahanda rin ang Russia na suplayan ang bansa ng mga makabagong armas. Una nang inalok ng China at Russia ang Pilipinas ng mga armas matapos mapaulat ang planong pagpapatigil sa pagbebenta ng Estados Unidos ng assault rifles dahil sa pagkabahala sa pagtaas ng death toll kaugnay sa war on drugs ng Duterte administration. We are ready to supply small arms and light weapons, so airplanes, helicopters, submarines, and many other weapons, sophisticated weapons. Modern weapons, not the second-hand ones. Tiniyak naman ni Ambassador Kovaev na kailanman ay hindi nila ginamit ang military cooperation bilang political leverage. The military cooperation with Russia has no political conditionality. That's the best possible assurance. And in the history of military ties of Russia with all our partners around the world, there has never been, I'm saying again, never been any kind of interference, any kind of link, military cooperation and political pressure. That's not possible at all. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Patuloy pa rin ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard sa mga tripulante ng lumubog na Ro-Ro vessel sa Batangas. Kabilang narito ang 11 on-the-job training o OJT students. Samantalang hiniling naman ng mga kamag-anak ng mga biktima na makausap ang nakaligtas na kapitan ng barko. Narito ang hataw na balita ni Vincent Octavio. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang kaanak ng mga nawawalang tripulante ng MV Starlight Atlantic na lumubog sa karagatan ng Batangas noong December 26 sa kasagsagan ng bagyong Nina. 11 sa 18 nawawala ay mga estudyanteng kasalukuyang nasa on-job training o mga OJT students. Nananawagan ang pamilya ng mga ito na makausap ang kapitan ng lumubog na Ro-Ro vessel upang malaman ang naging mga pangyayari. Kasama si Captain Eric Cuevas sa 14 na nakaligtas sa insidente. Sana iharap naman sa amin para makuha naman kami na maituro kung totoo talagang nakatalon yung mga pamilya namin na nakapag life jacket agad. Hindi, si ang buhay yung kanyang mga anak patay. Hindi makita. Ay kung totoong naka-life jacket yun, di siyempre kahit isa may makikita na doon sa 18. Hiniling rin ng mga ito sa mga otoridad na madaliin ang ginagawang search and rescue operation. Dahil 10 araw na lumipas, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin umano alam ng Philippine Coast Guard ang eksaktong lugar kung saan lumubog ang barko. Nag-iisang lalaki na po yun, estudyante pa, OJT pa niya. Nang po inaano namin, kahit nung unang araw pa lang, pang ilang araw pa lang, kung ginawa na ng paraan na masisid yung barko, wala na po dapat tayo nahanap ngayon. Pero hanggang ngayon, pang 10 araw na wala pa rin ginagawang pagsisid. Ni pag-scan nga ng barko, hindi nila alam kung saan nakalagay yung barko. Tiniyak naman ng PCG na ginagawa nito ang lahat upang mahanap ang mga nawawalang tripulante. Una na nitong pinakilos ang lahat ng district units sa iba't ibang panig ng bansa at inalerto maging ang mga marino na maging mapagpatyag sakaling madaan sa pinaglubugan ng barko. Samantala, ang Starlight Ferries Incorporated naman ang sumagot sa pangangailangan ng mga kaanak ng biktima tulad ng food at accommodation at travel expenses. Patuloy ding nakamonitor ang kumpanya sa ongoing operation ng PCG. Gayunpaman, tumanggi na itong magbigay ng ibang impormasyon. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon sa buong maghapon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano
anong meron? Yes, June, meron tayo ngayon isang low pressure area pero nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility at ayon sa pag-asa maaaring by Friday ito ay pumasok or by Saturday pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Yung pinaka-trough nito nakaka-apekto din sa may area ng Mindanao, June. Kumusta naman ang amihan, Ray? Humina ba o patuloy na lumalakas? Ang amihan ay apektado pa rin itong Luzon at hanggang dito sa may area ng Visayas. At kung titingnan natin yung gale warning ng Pag-asa, nakataas pa rin sa may northern seaboard ng northern Luzon, sa mga Batanes area, and dito sa may eastern seaboard ng Luzon and hanggang dito sa may eastern seaboard ng Visayas. Matataas pa rin yung mga pag-alon dahil dito sa amihan natin, June. Meron ba tayong inaasahan mga pag-ulan sa darating na weekend, Ray? Well, kung matutuloy itong low pressure area, June, itong simulation ng Windy TV at sinasabi din ng Pag-asa, maaari na itong low pressure area na ito ay dumikit dito sa may area ng Mindanao at maapektuhan yung Caraga at Davao region na yan at tuloy-tuloy yan, maaaring by, kung hindi man itong weekend ay mga Monday or Tuesday kung hindi siya matutunaw dito. Pero sa ngayon, June, maliit pa yung chance na ito'y maging isang bagyo at ito naman ay binabantayan ng Pag-asa. But yung sinasabi ng Pag-asa, posible na ito ay dumikit dito sa may area ng Mindanao, June. Pero dun sa track niyan, parang maapektuhan din yung Luzon, ano? Tama ba, Ray? Yes, hindi naman masyado, June, pero ang concentration ng kanyang ito, mga pag-ulan na makikita natin, yung highlighted na kulay, yung yellow and parang purple na to, no? Halos yung area Western Visayas, yung abutan lang sa Luzon, yung area ng Palawan. Kung magtutuloy-tuloy, kung magko-cross siya dito sa may Sulusi, and yung malaking bahagi, yung area ng Caraga at yung ilang bahagi ng Mindanao dito, June. Kung uulan man, Ray, sa Luzon halimbawa, ano ang magiging sanhi nun kung hindi man yung low pressure area na yan? Well, kahit ngayon, titingnan natin yung radar ng Pag-asa, no? Makikita natin na may mga pag-ulan sa area ng Bicol and din sa Northern Luzon. Ito dahil to sa amihan, no? Yung northeast monsoon, yung malakas na weather system natin na nakita natin makaka-apekto sa lugar na yan. Magdadala ng makulimlim na lagay ng panahon. Pero hanggang mahinang mga pag-ulan lang siguro yung makita natin dyan. Lalo bang bumababa ang temperature sa Baguio, Ray? Yes, June. At kahapon nga, nasa 13.8 degrees Celsius yung ating temperature na itala. Pero ngayon sa Metro Manila, medyo mataas ng kaunti, nasa 24 degrees Celsius tayo. Yung sa Baguio, medyo doon talaga tayo mas nakaka-experience ngayon ng mas mababang temperatura. Tagaytay daw, Ray. Mukhang may balak si Monica sa weekend. Malamig sa Tagaytay. Medyo bumababa na kamakailan. Nakita natin, nagna-19 degrees doon. Pwede na. Pwede. Sarap ng hangin doon. Saka sa Tanay, medyo 17 degrees Celsius yun, sa Tanay, sa Rizal. Medyo mataas yung lugar na yan. Pero pag tanghali, may init doon. Hindi sa saan ba? Sa Tanay or sa Tanay. Tanay, hindi masyado yun dahil na-experience natin pupunta tayo doon. Kaya pala. Tanay. Maganda ngayon dyan, may port na ginagawa dyan sa may Infanta Quezon, sa Rial, ano? May international port na ginagawa kaya ini-improve yung nagro-road widening. Mukhang mapapanay ang punta mo sa Tanay. Panay sa Tanay. Okay, sige, Ray, bigay mo na ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Darito po magilagay ng panahon sa mga susunod na oras yung amihan o yung northeast monsoon nakakapito nga po sa may Luzon hanggang sa Visayas, samantalang yung Mindanao ay apektado po ng trough ng low pressure area. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Cagayan Valley at Cordillera, yung Bicol, Aurora, Quezon, Marinduque at Oriental Mindoro makakaranas po ng mahinang mga pagulan at yung nalabing bahagi naman po ng Luzon kasama ng Metro Manila makakaranas naman po ng papulupulong mahinang mga pagulan. Sa Quezon City, ngayong araw maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature, Tuguegarao 29, sa Baguio po 14 to 23 at sa area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 31 degrees Celsius. Makulimlim din po panahon sa may Eastern Visayas kung saan meron pong mahinang mga pag-ulan at may mga pag-ambon sa Cebu at buong Central Visayas kasama na po ang Panay at Negros Island. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw, 31 sa Metro Cebu, kaya hindi po sa may area ng Tacloban City. Buong Mindanao po ay cloudy skies dahil nga po sa trough nitong low pressure area at makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtaman pong mga pag-ulan. Sa Quezon City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature, 30 sa Metro Davao and 33 sa may area po ng Zamboanga City. Samantala, ang atin pong sunrise, 6:22 a.m. at naman pong sunset, 5:40 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Noon naman po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Ray Pelayo.
Samantala, alamin na natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Grace Casin, live. Magandang umaga, Grace. Yes, good morning, Monica. Dahil rush hour na nga ngayon, ilang malansakan sa EDSA ang unti-unti nang nagbi-build up ang daloy ng trapiko. Sa mga motorista po at sa mga commuter na dadaan sa EDSA, silipin natin ang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Sa mga babaybay ng southbound sa mga oras na ito ay ang Balintawak area po hanggang sa area ng Trinoma ay light to moderate traffic. Magsisimula lamang po ang moderate to heavy traffic sa area ng Quezon Avenue. Dire-diretso na po yan hanggang Aurora Boulevard hanggang makarating kayo sa Pioneer Boni. Bahagya pong luluwag pagdating ninyo ng Guadalupe, Orense, Kalayaan at Buendia. Subalit green and go na rin pagdating ng Ayala, dire-diretso na po yan hanggang sa Macapagal Avenue at SM Mall of Asia. Ang northbound naman sa mga babaybay po dyan, light traffic pa po hanggang Rojas Boulevard. Subalit moderate to heavy traffic na ang FB Harrison, Taft Avenue at sa area ng Tramo. Light po ang mararanasan na traffic sa Malibay hanggang makarating na po kayo sa Estrella. Subalit unti-unti nagbi-build up ang traffic sa area po ng Orense hanggang sa area ng Reliance. At bahagya po yung luluwag ng Shaw Boulevard at SM Mega Mall. Subalit moderate to heavy traffic na ang Ortigas Avenue at White Plains. Pagdating niyo po ng Santolan, light traffic na po yan hanggang makarating ng Balintawak. Samantala, silipin naman natin ang ating mga live points ngayong umaga. Ang Recto Avenue sa Maynila, ang left lane ho na yan going to Divisoria. At ang right lane naman ay ang going to Ligarda. Parehas po yan, magkabilang lane ay light traffic sa mga oras na ito kaya walang magiging problema ang ating mga motorista na dadaan dyan. Gayun din sa Jose Abad Santos Avenue sa Maynila pa rin, ang left lane yan po ay papunta sa San Juan Luna Street at ang right lane naman po na yan ay kita nyo sa inyong mga screen, yan naman po ang papunta sa Monumento, Caloocan City. Kapwa pong lanes na yan, ang magkabilaan ay light to moderate traffic sa mga oras na ito. Monica, ngayon ay araw ng Thursday. Pinagbabawal po muna sa mga lansangan ang mga plaka na nagtatapos sa 7 at 8. Sa mga kababayan naman natin, sakaling kailanganin niyo po ng tulong ng UNTV News and Rescue, idaya lamang po ang 911 UNTV. Monica? Alright, maraming salamat, Grace Casin, live na nag-uulat mula sa Quezon City. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunzal. Yes, Angel. Thank you, Monica. And for news abroad. A New York City train derailed at a downtown Brooklyn terminal during Wednesday's morning rush hour, injuring more than 100 commuters. New York Governor Andrew Cuomo says the Long Island Railroad train arriving from the Queens neighborhood of Far Rockaway failed to stop on time. It derailed after striking a bumping block. Chairman of the Metropolitan Transportation Authority, Tom Prendergast, says the engineer was probably responsible for failing to stop the train. The Long Island Railroad is the United States' largest commuter rail system, serving more than 330,000 passengers a day. Presidential candidates in Ecuador hit the trail as campaign season officially opens ahead of February election. Candidates hold rallies and meet with voters as they present their visions for the country after a decade under President Rafael Correa. Former Vice President Lenin Moreno, a 63-year-old politician who moves about in a wheelchair, leads the latest polls. He promises to continue the works of Correa. Former Finance Minister Guillermo Lasso, who places second in a survey, seeks to become an option for Ecuadorians dissatisfied with Correa's policies. About 12.8 million Ecuadorians will hit the polls on February 19 to elect the president, 137 assembly members, and 5 Andean parliamentarians for a 4-year term until 2021. In other news, a 50,000-meter-long floating walkway on a river has opened to tourists in Ludian County of southwest China's Guizhou province since January 1. The floating path is located in the Hongshui River tourist resort in the country. It covers an area of 54,000 square meters.
Tens of thousands of colorful lamps along the footpath create an amazing light show for the tourists in the evening. Amusement equipment and performances are also provided along the floating path. The Conti has seen more than 60,000 tourists since its opening. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angela. Alamin naman natin ang iba pang balita sa iba't ibang panig ng bansa mula sa Davao City. Ihahatid po sa atin ni Victor Cosare ang mga balitang Promdi. Maayong buntag, Victor. Maayong buntag, June. Maayong buntag kang Kuya Daniel. Ani ang mga balita ang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Usa ang gituho ang patay sa nahitabong sunog sa Antipolo, Rizal kagahapon. Ang biktima adunay diferensya sa pananaw o gituohang natrap sulod sa ilang panimalay. Si Jenica Cruz sa detalye. Halos 100 residente ng Barangay San Jose, Antipolo City ang nawala ng tirahan matapos masunugan kahapon. Batay sa inisyal na investigasyon, nagsimulang sumiklab ang apoy bandang alas 5 ng hapon sa isang tindahan ng gulong. Tumagal ito ng mahigit 1 oras at idineklara ang fire out bago mag alas 7 ng gabi. Medyo nahirapan po kami kasi build po siya ng light materials so madaling kumalat yung apoy. Pagdating po ng tropa talagang sobrang laki na. Ala po, nasa labas po kami ng kaibigan ko, nakaupo. May dumaan po na tricycle. Sabi niya, ate, may sunog. Paglingon namin, malapit na sa bahay. Kaya kinuha ko yung bata, paglabas ko, nasa bahay na mismo yung apoy. Ito lang po yung nadampot ko, anak po ng kaibigan ko. Wala po kayong nadala? Wala, kahit isang damit, wala. Isa namang bulag na babae ang hinihinalang nasawi sa insidente. Posibleng umano na trap ito sa loob ng bahay nang mangyari ang sunog. Hindi pa natatagpuan ang katawan nito, ngunit ayon sa mga otoridad, ipagpapatuloy ang retrieval operation dito ngayong umaga. Samantala, sa Barangay San Isidro Covered Court muna nagpalipas ng gabi ang mga nasunugan. Namahagi naman ng relief goods ang lokal na pamahalaan ng Antipolo gaya ng kumot at banig. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Rizal. Gisuspende ang klase sa Kupang Elementary School sa Antipolo City, Rizal kagahapon human makitaan ang usa ka vintage bomb duol sa lugar. Nakaplaga ng bomba sa usa ka bakante nga lote at bang sa tunghaan. Sumala sa Regional Bomb Squad, usa ka 155mm artillery projectile ang na-recover nga bomba. Wala na kini kapasidad nga mubuto tungod kay wala na ang fuse niini. Samtang balik na sa normal ang klase sa maong tunghaan karong adlaw. Aduna na'y mga bagong regional director ang Office of Civil Defense sa nasod. Aniya ang report ni Sherwin Kulubong. I hereby affix my signature in your presence. Sir, I'm now ready to be relieved. I hereby accept and assume the duties and responsibilities as Regional Director of the Office of Civil Defense, Calabarzon. Kabilang ang Office of Civil Defense Calabarzon Region sa mga nagsagawa na ng turnover ceremony sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon kay Assistant Secretary Christopher James Purisima ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nagtalaga na ng 12 bagong regional director ng OCD sa buong bansa. Bukod pa ang 3 bagong talagang Director 3 na katumbas ng posisyong Service Chief sa Office of Civil Defense. That OCD is the prime mover of national efforts in civil defense in DRRM. Therefore, we as public servants are expected to be at the height of readiness, provide proactive and strategic actions, and maintain foresight. Dagdag pa ni Purisima, ang mga bagong talagang opisyal sa bawat rehiyon ay karagdagang puwersa anya ng ahensya upang maihanda ang publiko sa mga sakuna. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. O kana ang kinatibukan sa atong mga balitang Promdi karong buntag. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa kauluhan, June. Daghang salamat, Victor Cosare. Dumako naman tayo sa ating balitang sports kasama si Rina Villamor Camara. Trivia ba tayo dyan, Rina? Yes, of course. Dahil 1 week na nga natin pinag-uusapan itong tennis, di ba? So, tennis naman ang ating trivia ngayon. Alam niyo ba kung saan nagsimula ang tennis?
Sa Europe. Europe daw. Saan sa Europe? Ay, di ba? Europe yan. Teka. Europe? Aha. Czechoslovakia. Hindi. Russia. Hindi. Sa... Kanya. Ba? Ha? Sa Italy. Italy. Medyo malapit-lapit doon. France. Tama ka dyan, June, sa bansang France. Ang tawag nga nila dito. Naano sa dila ko eh. Hindi kasi French pala ang tennis. Oh, Na ganun? word tennis. So, ang spelling nito ay T-E-N-E-Z, tennis. Meaning to hold and to receive nga. At ang unang naglaro nga nito ay si King Louis X of France. Ng France. So, Ano yung unang mga ginamit na panglaro ng tennis? racket na talaga. Yun talaga itsura niya. Oo, racket na talaga. Tapos minodify na lamang itong yung mga rules ng larong ito nung dinala ito sa Britain ni Harry Gem at saka ni Augurio Pereira. Sila yung nag-develop. Unang laro kasi nito ay ginawa sa England noong 1859 sa Birmingham, England. Tapos una itong lumahok sa Olympics noong 1896. Sa Paralympics naman, sinali ang sport na tennis noong 1992. Sa England pala, no? Pero kailan ba nag-ano yung Wimbledon? Wimbledon, 19 something lang yan. Mamaya alamin ko. Pero yung Qatar Open, alam ko Napatulog mo kasi ko lagi. Qatar Open ang natin, topic natin ngayon Sige. 1993 nagsimula ang Qatar Open. Qatar. Oo, kasi naman Wimbledon out of the top. Hindi kasi, sabi mo sa England eh. Di ba sa England yun? Tama ba England ba yung Wimbledon? Oo, tama. Ba? Binanga. Okay, Wala ka na balitang namin. tennis na muna tayo. Defending champion Novak Djokovic, madaling natalo si Horacio Zeballos ng Argentina sa second round ng Qatar Open sa scores na 6-3, 6-4. Ipinamana sagad ng Serbian player ang galing sa first set laban kay world number 71 Zeballos. At kahit mas hinusay ng Argentine player ang depensa, hindi nito natinag ang world number 2 at nagawang maipanalo ang second set. Dahil dito, pasok na si Djokovic sa quarterfinals at makakalaban nito si Radek Stepanek ng Czech Republic. Desidido ang 12-time Grand Slam champ na madipensahan ang titulo at muling manalo sa torneo. Samantala, teenage player Alexander Zverev tinalo si former world number 1 Roger Federer sa Hopman Cup sa Perth, Australia sa scores na 7-6, 6-7 at 7-6. Hindi naging madali ang laban ng dalawa at nagkaroon pa ng dalawang tie-up break. Sa huli ay tinanghal na panalo ang 19 anyos sa German player laban sa 35 anyos na si Federer. Samantala, bumawi naman ang 7 times Grand Slam winner ng talunin nila ni Belinda Bencic sa scores na 2-1 ang doubles player ng Germany na sina Andrea Petkovic at Alexander Zverev. Ngayong araw nakatakda namang magharap ang Czech Republic laban sa Spain habang ang USA naman ang makakalaban ng Australia. French centenarian Robert Marchand pasok sa record book sa pamamagitan ng pagbibisikleta sa distansyang 14.08 miles sa loob ng 1 oras sa Paris. Ang 105-year-old na cyclist ay pinalibutan ng libo-libong fans sa kanyang pagbaybay sa Saint-Quentin and Yvelines. Ang dating bombero ay hindi nabaguhan sa paggawa ng ganitong world record dahil nung siya ay tumungtong sa ikasandaang taon niya, siya ay tinaguri ang fastest cyclist para sa kanyang edad. Noong siya ay 102 years old naman, ay nakuha niya ang 27 kilometers sa loob ng 1 oras. Si Marchand ay ipinanganak noong 1911 sa Northern France at 14 years old pa lamang siya ay nagsimula na siya sa pagbibisikleta, ngunit 67 years old lamang siya noong siya ay sumali sa mga kompetisyon. At God willing, June, magkita-kita nga tayo sa Laguna, no? Kung saan sa Binyan, Laguna ang ating games this coming Sunday. Sa January 8. Yan muna ang latest sa sports. Pero ito yung ating mga games, no? Sa ating first game, andito ang MMDA Black Wolves kontra sa PNP Responders. Second game natin dyan, ang NHA Builders kontra sa AP Cavaliers. At main game natin dyan, ang Malacanang Kamao kontra sa wala pang talo na BOC Transformers. Okay nakapasok pa lang NHA, no? Pasok sila. 5 yung nalaglag sa atin eh. Okay, sige. Magkita-kita tayo dyan. Reyna Villamor, Yes. Camara. Maraming salamat. Ilan pang mga
Santos Palad nating kababayan sa Metro Manila ang binigyan ng tulong ng UNTV at Members Church of God International. Sa Parañaque City, tumanggap ng mga pagkain at gift packs ang ilang pamilya na nakatira sa bangketa. Narito ang hataw na balita ni Melvin Arbo. Narito tayo ngayon sa Ninoy Aquino Avenue, Barangay San Dionisio, Parañaque City, na kung saan ating nadaanan ang mga taong nakatira sa mababang bakod ng bangketang ito. Dito namin nakilala ang magkapatid na si Aling Villy Campomayor, 48 years old, isang balo, at ang kanyang ate na si Vilma Dimisilio, 56 years old, walang asawa. Mahigit 10 taon na sila nakatira dito kasama ang 2 anak ni Aling Villy na may mga asawa na rin. Galing sila ng Cebu at lumuwas ng Maynila sa pag-asang makahanap ng trabaho at makaahon sa hirap. Subalit, sa lugar na ito sila napadpad. Bago lang ako nung tumigil sa pagtitinda. Bago lang. Tapos yun. Nakakaraos naman kayo sa araw-araw niya? Oo naman. Nakakaano rin. Kahit paano. Kung anong pong gusto niyang kuning course, yun. Hindi ba siya makatapos ng pag-aaral? Siyempre po. Magkaroon ng magandang trabaho. Kaya naman sa pamamagitan ng UNTV at Members Church of God International ay pagkakalooban natin ng mga grocery items at pagkaing mapagsasalu-saluhan sa gabing ito ang mag-anak ni Aling Villy at Vilma. Maraming salamat po. So, ano po, sobrang na po yan para sa amin. Thank you sa blessing. Bakit naman nakatira sa ano pero malusog yung bata. Oo, at saka sabi mo maganda yung bata. Maganda yung bata. Kailangan ba si Melvin Arbo? Oo naman. Si ano yan? Si Libre sa kay Guy natin. Alam mo bang si Melvin Arbo ay parang si Rina Villamor? Marami trivia? Hindi. Yun talaga naalala ko kay Rina, di ba? Hindi. Dating trabaho ni Rina. Saan? Sa barko. Sa barko. Dami ng pinuntahan ni Melvin Arbo. Mga bansa. Si Rina meron siya. Seaman yan, di ba? Nakalimutan ko meron kasing, di ba may iba't ibang mas Scandinavian, may ganon. Hindi ko alam kung anong ruta ni Rina. Si Elvin, anong ruta niya? Parang ganon din. Mga, na South America yan. Iba-iba eh. Iba-iba. So talaga nalibot niya ang buong mundo, no? Buti nga daw, nagbago siya. Bakit? Kailan naman yung mga seaman, di ba? Sabi nila, in every ports, dinadrop daw nila yung anchor nila. Sabihin, mga ano yung mga yan, di ba? Maraming maraming istasyon. Mabait na daw siya ngayon. Sabi niya. Kaya pala from barko, bus na siya ngayon. Oo, yan. Libreng sakay na siya ngayon. Kaya tama-tama, di ba? Barko, tapos naging bus, no? Oo. Sabi rin nila, di ba? At libre pa. Tama. Yan, bagong buhay, di ba? Bagong taon, bagong buhay. At laging ano yan, laging nasa Daniels. Si Melvin. Abangan mo. So mamaya nandyan siya. Nalilibre ba? Sana. Yun ang tanong. Aba, galante yun. Si Melvin Arbo? Galante yan. Di ba? Lahat nililibre no. Mamili na kayo. Ilan tayo dito? 1, 2, 3? Pati daw sa control. Konti lang naman kayo. 20 lang. Katulad ngayon, wala pang libreng sakay. Diba, under maintenance yung natin, yung bus natin. Oo. Ano yan, mahabang oras niyan para Manlibre. Punta rito, di ba? Oo. Ay, at saka nakita natin, di ba? Isa siya sa mga talagang tumutulong, pumupunta sa ibang mga lugar para magpasaya ng ibang tao. Yes. Pasayahin mo rin At kami. masiyahin talaga si Melvin pag nakausap mo yan. Tatawa ka ng tatawa dyan. Kaya dapat hindi ka kumakain ng marami pag kakausap mo yan. Ay, hindi pa kami nagkakaroon ni Melvin ng talagang personal encounter na matagal. So, pwede natin pag-usapan Abangan mo siya sa Daniel. So, lagi na niya dyan yan. Bibigyan ka ng araw. Sige. Nasa UNTV pagka Martes. Martes. So, next week. Anong oras? Minsan mga alas 9 ng umaga, dito na yan. Nandyan na? Oo. Ganyan yan. Nakita mo na mga tip natin, ha? Melvin, alam mo na, Martes ng alas 9 ng umaga. Kasi minsan, kahit ayoko na magkape, napapakape ako pagka si Melvin nandiyan dyan eh. Pinipilit ka, magkape ka. Sige. Ganyan ka galante si Melvin. Sige, markado na yan, Melvin, dahil dyan. At para pa po sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. At yan po mga humahataw na balita ngayon po ng Webes, January 5, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Surya. At ako naman po si Monica Verario. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.